Ayun, okay, KJX, kumusta kayong lahat? At eto, crypto news muna tayo ngayon ha. So, wala munang TA kasi nakikita natin yung market. Ano nangyayari sa market? Patuloy na bumababa, di ba? Bakit? Bakit patuloy na bumababa yung crypto market natin ngayon? Unahin muna natin yung mga bumibili ng mataas, okay? So, bakit kayo bumibili ng mataas, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo nung kailan lang, no? Dapat hindi kayo masyadong naniniwala dun sa mga sinasabi sa Twitter, 'di ba? Ayan, isa 'yan, no? Sa totally na makikita mo na sobrang hype, no? Na kapag kunyari, bumili si BlackRock, sobrang hype. Pagka bumili nga si BlackRock ng worth 25 million US dollar, talagang bumili si BlackRock eh. Pero ang sasabihin ng mga influencer doon, this is the big bull run ever, no? Ito na 'yon, simula na ng bull run. Ang nangyayari, yung mga bago ngayon, bumibili. No, bumibili ng bumibili, pero tapos bago dumating yung news, kunyari, Fed news, bago dumating yung Fed news, makikita nyo, lumilipad yung crypto, di ba? And then after ng news, biglang bumabagsak kasi biglang negative yung news, no? Tapos ang ginagawa ng mga whales, nagbebenta sila. And then, anong nangyayari? Nagpa-panic selling ngayon yung mga bago, no? So, nagbebenta din. Ang nangyayari sa kanila ngayon, wala, buy high, sell low, di ba? So, isa yon sa pinaka dapat hindi natin pinaniniwala masyado yung mga nakikita natin ng mga news, no? Kaya nga ako, di ba, sabi ko nga sa inyo, episode 1 to 32, no? Nakita nyo yan, mga idol, di ba? So, lagi tayo may support and resistance. Napaka-importante ng support and resistance natin, di ba? Sabi ko nga once na makuha yung resistance, buy. Di ba? Tapos, sell lang agad, di ba? Tapos, once makuha yung support natin, hintayin lang. Kung nagpo-future ka, short. 'Di ba? So importante 'yon na meron ka. Parang kahapon, yung TA natin kahapon, nakuha yung TA natin. Ang ganda ng profit, 'di ba? Lalo na sa Pi Network, 'di ba? Sa BTC, konti lang, 30%, pero 30% is good profit na 'yon, 'di ba? So ang daming nasusunog sa market. Ang daming nasusunog na retail, ang daming nasusunog na bago. Bakit? Ang dami diyan. Okay? Ang dami diyan na nag-hype pero hindi rin naman nila alam kung hanggang saan ang lilipad ni BTC. And then kapag na biglang bumagsak yung crypto, ang sasabihin lang naman nila sa inyo, ang tindi naman ng market ngayon, ang tindi ng ganito, wala na, babagsak na yan. Parang alam mo yon, nagpe-play safe na sila, di ba? Mahirap yon. Kumbaga, ang nakikita ko dito ngayon, syempre, talagang market manipulation mga whales nandiyan dyan. Ang crypto is talagang minamanipulate tayo ng mga whales, ng mga mayayaman, di ba? So, yan yon. Tapos makikita mo si BTC kasi talagang sobra-sobra yung alam mo na overbought na siya talaga. So talagang totally may correction sila. Katulad na nangyari ng March ng 2021, ng 2021 na lang. So ganoon din yung nangyari noon before, 'di ba? Pero tulad na sinasabi ko, naniniwala pa ako na may isa pang lipad. For me meron pa. Meron pa ako nakikitang isa pang lipad ng BTC, no? Sabi ko nga parang kukuha pa to na isa pang all-time high, okay? So pag hindi to natuloy, wala na, nagbago na yung cycle. 'Di ba? Pag hindi to natuloy, nagbago na yung cycle kasi hindi naman ganito yung cycle 'Di ba? So ang cycle talaga ng 2021, sumisid muna bago lumipad, 'di ba? So, yun yung hinihintay natin ngayon. So ngayon, ang ginawa ko, bumili ako, no? 1.7 ngayon si ETH, nasa 1.75, 70 kahapon, bumili ako ng ETH ulit, no? Panibagong bili ulit ng ETH kasi nasa 1.70. So, ito na yung time Ito na yung time na buying area ko kay ETH So, sabi ko nakuha ang aga ng buying area ko kay ETH. Kaya bumili tayo ng ETH kahapon, no? Worth 200,000 ang binili nating ETH kahapon. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero pag sumisid pa ulit yun, DCA lang ako, no? DCA lang. Yun ang gagawin natin doon. Kasi yun yung buying area ko So, dapat may buying area din kayo sa mga coin ninyo. So yun yung pinaka option ko pinaka advice ko sa inyo, dapat alam niyo kung kailan kayo papasok, dapat alam niyo kung kailan kayo magbebenta, di ba? So kunyari from 1.7 mag 1.2 lang yan, ganda na yan, di ba? So sa akin sa akin lang to, hindi siya financial advice. Sample lang yun ng pagbili ko, okay? So wag maniniwala masyado sa mga news sa Twitter, ganyan. Masyadong hype, masyadong bullish news ang Twitter. Tapos sabay biglang magugulat ka, babagsak ang market, di ba? Hindi mo naman sila mabalikan, di ba? Yun yun. Kaya napaka-importante ng support and resistance, mga kapatid, okay?
happy profit sa atin lahat at sa mga gustong pumasok sa BitGet, no, at pumasok sa Telegram natin, nandiyan dyan yung link natin sa description, okay? Tapos kapag nakapag-register kayo, nakapag-deposit kayo, PM nyo ako, pasok ko kayo sa Telegram. Okay? Saludo sa inyong lahat.